magsilamig. Pababayaan mo kayang masayang na lang mga gintong araw natin na nagdaan. May halaga pa ba sa atin ng pag-ibig kung puso at gabing nagsilamig? Nasaan ba ang iyong pangako na ika'y hindi magbabago? Bakit nga ba hindi mo masabi na mahal mo pa rin ako? Huwag kang mag-alinlangan, pag-ibig ko sa'yo'y maghihintay, pagkat ikaw ang tanging ligaya niyang buhay. Pababayaan mo kayang masayang na lang mga gintong araw natin na nagdaan. May halaga pa ba sa atin ang pag-ibig kung puso at gabing magsilamig? Pababayaan mo kayang masayang na lang mga gintong araw natin na nagdaan. May halaga pa ba sa atin ang pag-ibig kung puso at gabing magsilamig? Magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao. Oras na po natin 42 minutes after 8 o'clock. Ngayon pong Holy Wednesday, April 16, 2025. This is Wanted Sweetheart Live. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Another mix of your favorite songs. More cheesy favorites just for you. This is your world local radio. Abyan mo dyan. Abyan mo dyan. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. OFW TV Radio. We have Shell FM 90.7. Abyan mo dyan. Yes. You're good. They just got a great beat and great attitude. The music is freaking awesome. Like the music of it. I think it's really catchy. Between love and madness. Abyan mo dyan. DJ Welcome back viewers, listeners natin, mga subscribers worldwide, mga abangers natin dyan. Huling gabi ng ating programa ngayong linggong ito. Pero subukan po namin makabalik, no, this coming Sunday. Depende kay manager. Siyempre tayo po yung nakiisa, no, sa pagunita ngayong Semana Santa sa ating mga kapatid na mga Romano Katoliko. Kasama nyo sa Abyan mo dyan. I-PA mo na ang pangalan mo, edad sa kalugar kung saan ka po ngayon, province o saan pong bansa, ang lokasyon mo, no, sa mga gustong pong mag-join, no, para may makadate kayo this coming Webes at saka Biyernes Santo. Ginawang date. Kasama na rin ho yan. Sa may mga balak magpapako ngayong Friday. Umiyak si Gina Buot sa
kinanta kong gintong araw. Gina Buot, ito na yung regalo mo sa akin sa birthday ko. Oo. Pinadeliver ni Gina Buot yung t-shirt, dalawa. Pero yung isa mukhang ano eh. Mukhang bakat na bakat yung nipple ko. Hindi pwede. Ay, pasintabi sa mga kumakain. Aba, nag-arrive na galing sa Nagoya si Madam Bamba. Welcome sa Pilipinas ulit, na. Kita-kits na lang this coming Friday. Aba, may date kami. May session kami, may session. May business meeting. Salamat po ng mga nasa comment ngayon. Happy viewing sa inyo. Hindi na po kayo maisa-isa shoutout. Shoutout na lang sa inyong lahat. Pagbati mula sa aking atay at balon-balunan sa inyo lahat. Sa mga naglalafang, naghahapunan po dyan. Kasi yung iba fasting Webes hanggang Sabado. Linggo na nagpa-party yung iba, no? Kaya ako kaninang tanghali pa ako last kumain. So hindi ako kakain hanggang sa linggo. Tubig-tubig lang muna. Pero kung mayroong nakahain, kakain. Sa ulitin po, pangalan, edad sa kalugar. Yan ang i-send ninyo dito sa ating hotline, sa Viber or sa Imo. I-send lang po ha. Huwag po kayong tumawag kasi wala rin pong sasagot niyan. Ika-cancel at ika-cancel po yan ni manager. I-PM nyo lang po kasi hanapan po kayo ng kaidaran po ninyo, kalugar po ninyo. Pag okay po yung signal ninyo, pag sinubukan ni manager, pag okay, shoot na kaagad. Tawagan po namin kayo live. Nasa linya, line number 1, si Jonel, pagkatapos si Zamzam. Si Jonel manager, andyan na. Si girl wala pa. Zamzam. Zamzam. Hala, ang signal ni sir, malabo manager. Zamzam. Ayan na. Ayan na si Zamzam. Ma'am, wala ho kayong mic, ma'am. Paki-open po. Pindutin mo po yung yung icon ng mic. Yan. Saan po kayo ngayon, ma'am Zamzam? Dubai po. Kaya pala. Dubai na Dubai yung signal mo. Wala ho kayong asawa dito po sa may Pilipinas, ma'am Zamzam? Zamzam. Wala po. Wala ring boyfriend? Wala po. Si Jonel. Saan po kayo ngayon, sir, Jonel? Ay, wala tao balay nila. Malandong si sir. Bawal mag-istorbo. Ay, wala na. Mahina po signal niyo, sir. Yung panas na ibibig mo. Nawawala po yung signal, sir. Tawa si ate. Wala lang. Ay, pamalandong ang signal ni sir. Andyan ho siya pero walang walang signal. Ay, maluoy ka. Sir, lumipat po kayo ng pwesto, sir. Si Manang
parang si Mana Santa yung signal mo, sir. Wala ho, hindi talaga magka-signal yan, sir, kung hindi pa kayo lilipat ng pwesto. Hindi po stable yung internet connection mo. Opo. Andyan po kayo parang wala. Ma'am, pakihawak ka po ng cellphone ninyo para malapit po kayo sa camera, tapos makafocus yung cam, no? Kasi medyo mahina po yung signal. Okay. Ilang taon na po kayo, Ma'am Zamzam? 36 po. 36 years old. Okay. Sound check tayo, Sir Jonel. Saan po kayo ngayon? Wala talaga. Kahit ighaman lang, wala. Wala man lang, sir. Hello, Sir Jonel. Chapi-chapi. Hello po, Sir Jonel. Hello, sir. Opo. Mahina po yata ang signal. Opo, hindi lang yata. Talagang mahina, sir, no? Okay lang po sana kung mahina. Basta yung busis mo accurate dun sa usapan ninyo mamaya, no? Saan po kayo ngayon, Sir Jonel? Dito po sa Palawan, sa Puerto Princesa, sir. Okay. Pahanap po kayo ng pwede nyo upuan na hindi po gagalaw ang kamay. Kasi pag gumagalaw ang kamay, nawawala ang signal. Okay na? Nakaupo na po kayo? Oh, sir. Okay, sige. Wala pong asawa. O walang signal? Sir. Ay. Wala chance mo champion eh. Manager? Ma'am? Pamalandong. Galutaw-lutaw sa beach ang signal ni sir. Signal po ang puhunan, ha. Hindi po baling hindi po kayo dyan na hindi po kayo na ligo, no problem. Hindi kayo naka-makeup, basta maganda yung signal. DJ Jill. Wanted, sweetheart. We got 8 minutes before 9 o'clock na. Oras na natin dito sa Pilipinas. Kung hindi kakayanin, manager, hanapan mo ng ibang makausap si ma'am, no? Ay, aragay, saka na may turn. Tere Concepcion, thank you so much na magandang gabi. Anong sabi ni Tere Concepcion? Shout out kay Mr. Jordan Cantillo. He is watching right now. Sabi niya, sino po yan, no? Alam mo, Tere, kumaring Tere, masama yung magiging chismusa mo, pero may hinatid si manager sa akin na balita galing sa'yo, kumaring Tere. Ikaw talaga. Yung sabi mo na si umano, tapos nahuli ni tapos yung nakipag tapos si ngayon andito na umano. Bago na ho kayo, ha. Oo, bago na kayo. Ate Kasikan, thank you so much. At bago po tayo magpatuloy, atin mong pasalamatan, baka makalimutan ko pa, ang taong nagsakripisyo para po sa ating lahat dito sa mundo, makasalanang mga tao. Para sa iyo, Lord.
today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Papuri sa iyo sa lahat ng sakripisyo. Thank you, thank you. Guide us always, Lord. Palayo mo kami sa lahat ng kapahamakan. I-guide niyo po kami sa lahat po ng aming mga desisyon sa buhay, mga pagsubok na aming hinaharap araw-araw. Thank you, Lord. Grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord.
Amen. Ayun. Kung si doktor pa kahapon, amen. Ganun daw. Yun po nasanayan namin, Dok eh. Hindi pa rin mawala yung pagkapiloso po ni Abyan Oras natin in punto, alas 9 na. Oras na dito sa Pilipinas. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Ayun po, no? Manager, okay na. Hello, Ate Rod, Dilin Pracambo. Ophelia Pait, maraming salamat, no? Kay Ate Kasiken, kay Madam Bamba. Ay, Aragoy! Saka na may turn! I-PM nyo lang po pangalan, edad sa kalugar ninyo dito sa hotline natin, no? Sa ulitin po sa Viber or sa Imo. Para mahanapan po kayo ni manager na mga kamatch po ninyo, kaidaran po ninyo, kalugar po ninyo. Okay, balikan po natin, no? Iba na po yung makakausap ni Ma'am Zamzam. Si GD na, no? Si GD. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Sana uubra itong signal ni Sir GD, no? Tingnan lang po natin. Sintro po ka sa kamera, sir. Harap po kayo sa maliwanag. Ito na ho yung mapapangasawa mo. Mukhang pareho lang sila dun sa una kanina. Malabo din. Sir, hindi po kayo kita, sir. Lamisa po yung nakikita. Sintro po kayo sa kamera. Hello po. Pakihawak po ng cellphone, no? Pakihawak ng cellphone. Hawakan niyo po tulad po kay ma'am para ma-center po kayo sa screen natin. Okay. Hawakan niyo po muna, sir, para ma-i-adjust ko. Hawakan niyo po muna. Saan po kayo ngayon? Sa Iloilo, sir. Wala hong asawa, girlfriend? Wala. Sintro po sa hawakan niyo, sir, yung cellphone. Hawakan niyo po. Hawak. Hindi po ilapag. Sundin niyo po ako para yan sa'yo. Kaya para naman na mamaya kung hindi kayo mamamain ni ma'am, maraming magmamain sa'yo sa comment. O, usap po kayong dalawa, ha. Nugay pinaugtas da. No, sumunod ka sa akon. Pasok. Sir, hawakan po yung cellphone. Hindi po pwedeng ganon, no? Kasi mamaya unfair ako sa iba. Pinapatayan ko kaya pag ayaw nila sumunod sa akin. Rules is rules. Ayaw mo sumunod? Ayaw? Hawakan mo muna yung cellphone. Tsagaan mo lang. Tulad po kay ma'am kasi pag ano po hindi po kayo nakikita. Paano ka makahanap ng syuta niyan mamaya? Ilang Semana Santa nang dumaan, no? Single ka pa rin. Okay. Sige. Shoot. Kamusta po kayo? Ewan ko, ambot sa langaw. Langap. Nilangaw na, ma'am. Baka ho mamaya kasi, no, kung nagtatago po, baka takot, no? Takot may asawa.
Kasi sila naman po yung nagpa-line up dito eh. Hindi naman po kami yung nag-PM sa kanila na, oy ganito, sasali po kayo, isasalang kita, ila-live kita. Hindi. Kaya napapanood nila yung mga live video natin, o yung mga videos natin yung mga post dyan sa wall natin. No, alam po nila na naka-live ho yan, naka-public. So, siguraduhin po ha, na buo po loob ninyo pag sumali po kayo dito. Nakapagpaalam po kayo sa mga asawa ninyo. Para hindi ho kayo magmukhang si Mana Santa ang love life ninyo. Si Mana Santa, mag-away kayo ng asawa mo, hiwalay kayong dalawa, tinami. Naka-off na yung data niya. Naka-off na yung data. Ah, may asawa na. May asawa, Hindi yun para sa iyo, ma'am. No. Huwag kang mag-alala. 2 beses pa lang. Oh. Eh, wala eh. Yung isa... napasilip mo na, napicturean mo yung puwet mo, ma'am. Kung may balat ba yan? May ano ba yun? baka may tumubong balahibo dyan sa puwet mo. Lumalayo yung mga lalaki. Ma'am, ilan po anak ninyo? Ma'am Zamzam? Hello, ma'am? Isa lang po. Isa lang. Saan na po yung tatay? Sir. Yung tatay po nasaan May na? ibang bahay na, sir. May ibang pamilya? May ibang bahay. Oh. Okay. Tubong ano po kayo, ma'am? Saan po yung origin mo? Mindanao po. Okay. Ito na, sa pangalawang pagkakataon, bumalik. Panatan mo nga ng mga tanong, ma'am. Try mo kausapin si sir. Maka okay naman yung sagot. Signal niya. Hi, sir. Hello po, kamusta? Kailang, ma'am. Taga din ka sa Iloilo, sir. Saan ka sa Iloilo? Sa ano? Tumanggas. Para kang nahiya, sir. Don't be shy, sir. Gwapo ka man, sir, ah. May anak ka da, sir? Mindanao. Isa. Single dad ka din pala. Single mom din ako. Saan ka ngayon, ma'am? Dubai po. Trabaho ako sa Dubai. Ilan ang anak mo, ma'am? Isa lang, sir. Ang babae? High school na siya. Lalaki? Babae. Sa akin, ano? Din ang akin. Sir, sintro po kayo sa camera. Mag-11 na. Para makafocus po yung cellphone ninyo. Hindi po kayo klaro, sir, oh. Blurred po kayo. Tok na, sir. Hindi ka na makakainin ng cellphone na ng camera. Salamat. Inang ilang taon ka na, ma'am? Hello po. Ilang taon ka na, ma'am? 36. Ikaw, sir. Pareho pala tayo. 36 na din.
36 ka na din, sir? Saan ka banda sa Iloilo ulit, sir? Kahit sabihin ko pa, hindi mo rin alam, ma'am. Pero sa Iloilo ako, ma'am. Iloilo ng Panay or Mindanao? Iloilo. Ang Eastern Visayas. Panay. O, dyan din ako lumaki, sir. Kaya alam po ang lugar na yan. Saan ka ba sa Iloilo? Sa Sara. Malapit sa Ahoy. Ahoy sa Sara, Concepcion. Malayo dito sa amin. Mga at na ano pa siguro? Banwa. Matagal ka na ba dyan, ma'am? Mag-coming 2 years na, sir. Malapit ka na palang buhay. Malapit na mga sa October. Finish contract na din. Matagal ka na bang hiwalay, ma'am? Tagal na, sir. Ex-abroad din kasi ako. Ko ay to from Saudi. Nag-stop din ako nag-abroad. Tapos nag-apply ulit ako. Dito ako sa Dubai. Siguro marami ka ng ipon. Hindi, sir. Tama lang. Kung ipon lang, wala pa rin po. Kasi tama lang pang gastos. Bili ng mga kagamitan, pangailangan. Rolling lang din kahit sa family. Support. Kayo, sir, bakit ang pinagkaabalahan nyo? Lagaw-lagaw, tsansya manakaw. Wala signal. Nagtatago pa ho kasi. Marami naman nakakilala sa kanya. Hindi na ho kayo pwedeng magtago kung sa boses pa lang kilala na kayo. Sir naman, uya-uya mga taga-Numanggas niya. Lapit lang. Siguro mga isang oras kalahati, ma'am. Concepcion ka, no? Wala ka pumati si ma'am kaya ka nakamonitor. DJ Jel. Hindi ka, sir. Wala na si Boy. Ayun na lang, usap na lang po kayo dyan, ha. Connected na kayo sa isa't isa. Hindi pa buo loob ni sir na sumali. Sabi nga ni Ating kaninang hapon, yung taga Canada, sabi niya, yung mga mahihiyain, tawag dyan, mayabang. Oo. Kasi pag sinabihan na kumain na, nahihiya pa. Kahit nagutom na, no, nagpe-pretend na alam mo yun, yung kunyari busog, nagyayabang na busog, pero kahit gutom na. Kaya wag ho kayo wag po kayong mahiya. Pag inaya ho kayong kumain, subo na kagad. Kumbaga, asawang-asawa ka na, binigyan ka ng mapapangasawa, sunggabin mo na kagad. Hindi pakipot ka pa.
15 minutos nakalipas sa alas 9 na ng gabi, oras dito sa Pilipinas. Hello sa iyo, Binelda Dingle. No, thank you so much sa pagtutok ngayong gabi po ng Wednesday. Meron na po, manager. Line number 1. Si Crazy Girl. Delikado to. At saka si MUH. Pangalan ni boy si Mu. Si girl naman si Crazy Girl. Olive Miraville, maraming salamat po. No, thank you so much for watching. Happy Wednesday. Ayun. Magandang gabi, ma'am. Ano pong first name ninyo? Ano po, Halina. Halina. Ganon. Halikan na, sumiyaw ka na. Ganon. Saan po kayo? Saan po kayo ngayon, Ma'am Halina? Nasa ano po, nasa Kuwait. Wala pong asawa, boyfriend dito sa Pilipinas. Wala po, wala lahat. Si Sir, ano first name, Sir? Mo po, Sir, mo. Saan po kayo ngayon? Saang province? Mo. Sa Sabah, Malaysia. Service ko po sa Zamboanga City. Sabah, okay. Wala pong asawa sa ngayon dyan sa Sabah o dito po sa may Pilipinas? Wala nga po eh. Pasok. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Hello po. Ay, ganda ba ito? Hi. Ay, kumusta? Ito, mabuti. Kayo po? Okay lang po, nasa kusina ko eh. Naghugas po ako ng pinggan ba. Saan po kayo? Kaya yung pagtawag ni DJ na nandito ko sa kusina. Nasa ano po? Nasa Kuwait po. Right. Probinsya niyo po? Ha? Saan po kayo dito sa Pilipinas? Ano po, sa Mindanao, Misamis Oriental. Ako rin, Mindanao rin po, ang Zamboanga. Kami, yung syudad namin, yung city namin, Cagayan de Oro. Ganun po ba? Ilang taon ka na po, sir? 4-6. Ako po yung nauna. Ha? Ilang taon ka na? Nag-loading na. Nag-loading na dito. 46. Kailan ka ng 46? Kayo po? Mag-ano pa? Magpo-46 pa rin po. Ngayong November. Ayun? Opo. Bakit? Bakit may ganon? Bakit may ganon? Wala. Bakit may Wala ganon? lang po. Anong meron sa may ganon? Tingin ko nga sa iyo, para mga 50 ka na eh. Po? Parang 50 years old ka na. Parang 50 years old ka na eh. Uy, ilan Tagal na po ba kayong hiwalay? Tagal na, mga mga 5 years na. Hala ka, naka-live pa sa... Wag mo mag-monitor, ma'am. 5 years na po. Mga 5 years na. Wag po mag-monitor. Hala ka, naka-live pa. Paki-off po yung live, ma'am. Tapos dito po kayo kay sir. Kausapin niyo po si sir.
Ano pong trabaho mo dyan, sir, sa Sabah, Malaysia? Kasi dati ko doon, nakapunta ko dyan sa Malaysia mga 2017 ata yun. 17, 18. Construction to... Tapos, nasaan yung asawa mo? Ilan yung anak mo? Anak ako na kami nun. Kayo po? Ano po, marami po akong anak 5. Ay, ganun. Tapos 5 yung anak ko, may gagraduate ako ngayong June, gagraduate ako na college. Kahapon, nag-graduate yung bunso ko, elementary. Ilan ka na po kayo dyan sa Kuwait? 3 years na ako ngayon dito, ngayon na month. Ngayon na pizza, 3 years na ako ngayon dito. Okay. Ilang taon na po kayong hiwalay sa asawa, ma'am? 5 years na. Ikaw ho, sir, ilang taon na po kayong hiwalay? Dati Ano po, Sir DJ, mag-isang taon pa lang po. Mag-isang taon. Ay, naku, bago pa yan. Bago pa yan, sir. DJ, Nga bago po, pa yan. Magkabalikan pa yan. Magkabalikan pa yan. Depende po kasi kung... Depende po kasi, ma'am, kung anong klaseng hiwalay. Hiwalay ng bahay, hiwalay lugar, hiwalay ng mundo. Ganon. Kasi sabi nila, pag ang lalaki daw... Iba kasi po sa amin kasi ako po ay isang Muslim. Pag halimbawa ang Muslim ay walay na, hindi na po yung pwede na magbalikan. Ganun po. Ay, oo. Basta ganun sa Muslim. Ganun yun ang mga Muslim. Ganun po. Pag Muslim kasi daw, maraming asawa yan. Depende yan po, ma'am. Hindi na po yun. Yun po kung natin, ganun. Pero depende rin po. Ilang taon ka na dyan sa sa Sabah, Malaysia? 4 na taon yata. Hindi ka pa nakauwi, hindi ka pa nakauwi sa Pinas. Gusto ko mapakinggan yung panig nyo, sir, no? Kasi, ang akala kasi ng iba, pag Muslim, maraming asawa. So, may mga sumasali na rin po dito, ina-explain nila na okay lang na mag-asawa, more than one, basta kaya pong ibigay pareho yung pangangailangan, pantay-pantay. Ganon. So, ikaw naman po, sir, hindi naman po kayo... Ikaw naman, hindi ka naman naghanap ng pangasawa pang isa, kundi hiwalay na talaga kayo doon sa una. Opo, kumbaga, nagka-divorce papers po kami. Ako pwede pagwas na kaya na isang Muslim na hiwalay na talaga. Chapi-chapi po, sir. Mahina po yung dating. Yung bibig mo pumatong na sa ilong, sir. Pwede po ba kayo lumipat ng pwesto para magka-signal po kayo? Hindi yan pwede mag ang Muslim at saka Christian, di ba, DJ? Depende ho yan. Tanong mo kay sir. Kung gusto ka niya, pwede yun. Sir, hindi yan pwede magkatuluyan ang Muslim at saka ang Christian. Marami na pong ganun, magkakatuluyan, marami na. Sa kami, sa mga namin, marami ng Christian yung mga napapangasawa. May ganun. Diba pag mag-asawa kayo ng Christian, magbigay kayo ng duri, diba ganun yung mga Muslim magbigay ng duri kahit Christian or Muslim ang gustuhin nila, diba? Opo, ganun po.
Joke lang ha para sa akin. Mahal kaya ang duri ko. Kahit 5 anak ko. Sana all. Hindi naman po yun. Usapan naman po yun. Mahal ang duri. Takot kaya ako sa hindi lang sa sa mga Muslim. Takot talaga ako sa mga Muslim eh. Takot ako sa Muslim. Bakit? Bakit po, ma'am? Kasi po, may marinig ako kapag yung Muslim yung maasawa mo, maraming bawal eh. Oh. Bawal ka na bawal ka na bawal. Kung saan ka magpunta, maraming bawal. Kakain pa naman ako ng baboy. Paano yan? Muslim ka. Kakain ako ng baboy. Di mag-away tayong dalawa. Baboy kinakain ko. Paano yan? Patay kayo. Hindi ko pwede. Di iwasan mo na yung kumain ng ganun. Marami namang mga kanin ng baboy. Iba yung... Masarap pa naman yung baboy, sir. Kung pwede, ikaw yung pakainin ko ng baboy para maranasan mo kung gaano kasarap. Aba, naku, wag po. Yan ang hindi ko pwede. Hindi po talaga pwede yun kahit anong nangyari. Bali, mula ho nung bata kayo, sir, pinanganak po kayo, Muslim po talaga kayo. Saan nga po, kailan balak yung uwi? Ay, hindi niya ako narinig. Ano pa ako mag-uwi? Kailan ka? Matagal pa ako umuwi, mga 2028 pa. Ayaw ko munang umuwi ng Pilipinas kasi walang pira doon. Natutulog si ma'am. Uy, bakit natutulog yung nawala signal ko? Kayo po, sir, yung natutulog, mahina po signal ninyo, sir. Ako naman yung natutulog na kaya naman yung nakanganga. Yan Yan DGO. Parang hindi siya. Hindi ako makapaniwala na mag-56 pa siya eh. Yung mukha niya parang 50 na. Ganun? Basta wag ka lang bumase doon sa mukha, mama. Sa lakas at saka ano niya? Tindig. Matanda na rin kasi ako, DJ, kasi may isa na akong apo, tapos yung pag ko ba, yung mata ko parang malabo na, hindi ko na masyadong makita. Pag salamin ka kasi parang kaya pala walang budget, sir, walang budget pang salamin eh, walang budget pang salamin kasi 5 yung anak ko, pinapaaral ko. Ano pa yung ibili ko ng salamin sa mata ko? Wala. Kasi lahat ko na pinapadala ko lahat yung sahod ko doon sa Pinas. Kung gusto mo na magkasalamin ako, sir, sponsoran mo na lang. Aragoy. Ito na. Agoy. Sabi ni DJ Agoy, sponsoran mo na lang. Wala na, nagpilit na siya, DGO. Asan po yung asawa niyo, sir? Diyan po ba sa may Malaysia? Dito sa may Pinas? Wala na. Dumikit na. 5, 4, 3, 2. Knockout. No, wala na, pastahin na.
Sir, wag lang po kayo, lumipat po kayo saglit. Lumipat po kayo ng pwesto. Yung cellphone, dali niyo po yung cellphone. Dali niyo po yung cellphone, tapos lumipat po kayo sa open. Yung malapit sa pinto o malapit ho sa bintana. Pagkatapos, wag niyo po igalaw ang cellphone. Yung makita naman po yung mukha niyo, sir. Wag naman ganyan. Huwag mo kami takutin. Takot pa naman ako sa madilim. Lalo na siyang tatanda. Pag nasa madilim siya, para na siyang lulo. Awa na, nagtikit na. Madilim po eh. O yan na lang po, sir. Huwag niyo po igalaw ang kamay para di po maggalaw ang cellphone. Kasi nawawala ang signal kapag malikot. Hindi po. Yung asawa niyo po ba, saan po? Dito sa Pilipinas o dyan sa may Malaysia? Nasa Pilipinas po. Saan daw? Sir DJ. Nawala na, nagtikit na. Kailangan nyo po talaga lumipat ng pwesto, sir. Kung sa loob po kayo, lumabas po muna kayo. Tapos dagdagan natin ng light yung cellphone mo. Baka may ilaw po dyan sa labas. Kayo lang po ang pwedeng humanap ng paraan yan, sir. Kasi kayo po ang walang signal. Kami okay. Diskartihan nyo po. Alang-alang sa pagmamahal mo kay ma'am. Pero kung hindi ka naman talaga interesado kay ma'am, wag na. Dumabulag ko ba? Saragsanag ba? Ganun po sir, okay na po sir. Harap ka po dun sa kabila, sir. Yung may ilaw po sa likod mo, dun po kayo humarap. Palikuran. Ano ba, magpunta ka sa may malakas na ilaw para hindi maging matanda yung mukha. Wala na. Malakas na magturang yung ilaw rito. Signal lang hindi malakas. Mahina talaga yung signal dito sa amin eh. Ewan ko, ambot sa langaw. Ganun. Sige ma'am. Wala na DJ eh. Ano na, parang pikit-pikit. Ano na yun siya, nagpikit-pikit na. Mahina talaga yung signal mo, mami. Ayun na, medyo okay na. Tarong pa mo, ma'am. Uy, may bata. Umiyak yung kisinong anak. Kisinong anak. Kisinong anak yun. Hindi po, ano po ito. Yung bang stay in po kami sa pinagtatrabawan po namin, marami po kami nakatira rito. May bata. Marami po kami nakatira rito, kumbaga kwarto-kwarto. Ano po yan, sir? Barracks? Parang, barracks siya, parang No, ganun po, parang barracks pag dyan sa Pinas, parang ganun. Ang tawag po dito ay kunsi. Tinatawag dito sa Sabah, kunsi ang tawag. Ano po yung trabaho niyo, sir? Sa construction din? Opo. Marami po kami dito nagtatrabaho. So may mga anak, may mga anak po yung kasama mo dyan? Mayroon po. Yung mga iba, nandito yung pamilya, yung mga iba wala.
Nasa Pinas din, ganun. Okay. Pero mga Pinoy din halos karamihan po yung mga kasama mo. Opo, mga kapwa rin namin mga Muslim, ganun. Ayun ma'am ha, magkatuluyan kayo. Magkano pong sahod mo? Magkano pong sahod mo dyan, sir? Ano po, 650 ringgit dito sa Malaysia. Ang araw? Ang arawan? Opo. 650. So sa isang buwan, 650 times 31 days, yung ganun. Oh, kailangan mo mag-rest day ma'am, pahinga din. Paano niya ako bubuhayin? Magbigay pa yan ng duri eh. Wala, uy. Kawawa man si sir, uy. Sana kay nga nung gi-inter. Wala na ho yan time sa'yo kung walang day off. Hindi na kayo makagala. Oo, di ba? O pero kahit 650 ringgit, i-times mo yan sa, halimbawa, 24 days, malaki ang sahod niya kasi ako dati, housemaid ako dyan sa sa Malaysia, yung sahod ko, 1,680 ringgit ata yun. Pero kay sir 500, magkano sir? Ilang ringgit isang araw? 650 po. 6... Hindi, 65 po. 65. 65. Isang araw. Oo. Magkano palitan ng ringgit? Isang buwan, 1,950. Oo, ganun. Nasa mga 25 ata yan. Magkano palitan ngayon sa ringgit? Pareho lang yan sa sa bali ng Saudi, Qatar, yung pareho, yung ganun, 14 or 13. Parang ganun na nga po. Pero mas pataas po yung mga Qatar sa ringgit. Kasi dati yung ringgit kasi dollar po. Ako sa 2,000. Yung nasa Malaysia ako, yung isang ringgit ata dati nasa nasa 13 plus eh. Magtaas baba kasi minsan ganun ang magtaas baba yan. Hindi yan maintain. Magdepende yan sa sa value ng piso. Pera. Kung willing ka ma'am na madurihan ni sir, hindi kailangan mo talaga mag-Islam. Na pag magduri siya, mag-Islam ako. Ay hindi. Paano siya magduri kung hindi ka pa Muslim? Never. Baka mamatay ako dito. Bakit po? Bakit naman? Takot ako sa Muslim eh. Hoy? Takot ako sa Muslim. Dahil? Basta takot ako sa Muslim. Saan ka natatakot? Para ka namang hindi taga Mindanao Nga. Kasi nga, yung sa akin nga, yung may mga friend ako, tapos magsabi ako na nasa Mindanao ako. Ang unang tanong nila, Muslim ka ba? Ako, bakit? Takot kami sa Muslim. Yun ang nila eh. Takot sila sa Muslim. Ikaw takot din, ma'am? Takot din ako sa Muslim. Bakit nga po? Basta takot ako sa Muslim. Alo, magbigay ka ng dahilan kahit isa man lang. Oo nga. Hindi ako pakainin ng baboy, hindi na ako ipagala kasi yung mga Muslim mahigpit yan, mahigpit sila. Lalo na pag yung mga Muslim mahigpit yan sa babae. Ayaw nila na gumala-gala ayaw nila na palagi kang yung malis, yung ganun. Bawal sa kanila yun, mahigpit sila, mahigpit talaga ang Muslim. Tapos mga siloso pa yan ng mga Muslim, mga siloso yan. Hindi naman lahat siguro. Katulad din sa mga Kristiyano. Pero dahil sinasabi mo nang hindi ka napakain ng baboy, siguro ganun, mayroon. Pero pag sinasabi mo ng mga hindi ka na pagala-gala, pero depende po yun sa pinapag-usapan nyo. At saka, okay nga po yan ma'am, hindi ka kakain ng baboy, hindi ka magkakasakit. Huwag ka matakot, hindi ka makakain ng baboy. Ako nga hindi Muslim, pero sabihin ko sa'yo, mabuhay ako kahit walang baboy. Inaabot ako ng buwan ma'am bago makakain. Okay lang. Kailan ba yung uwi mo, sir? Kailan ang uwi mo sa Pilipinas?
Wala pa yata akong schedule yun. Oh, yun lang problema. Walang schedule ako. Matagal din. Wala ding saktong taon kung kailan uwi. Hindi pa rin. Hindi yan pwede. Pero pag may uwian na ako doon, uwi, ba't hindi naman? Pero mga kapatid ko nandoon di Pinas. Pero legal po kayo nagtatrabaho dyan, sir? Sa inyo. Hindi po kayo TNT? Sa Maasin, Kasi karamihan DJ sa Sabah, Malaysia kasi. Pag nasa Sabah, Malaysia ka, ang nakapunta dyan sa Sabah, Malaysia, mga yan, yung doon daraan sa Zamboanga City ba na magsakay ng kumpit, yung illegal entry, yung pagdating nila doon. Kaya nga po. Ganun, backdoor. Illegal entry Doon, sila, bali, backdoor hindi po legal, sir, yung papel ninyo. Doon kayo dumaan sa backdoor. Ganun, karamihan po rito sa amin, lahat, mga babae, mga lalaki, wala pong, passport. Wala. Yan ang delikado, sir. Yan ang delikado sa inyo kasi alam ko yung sa Sabah, Malaysia kasi, yun ang pupuntahan ng mga yung mga illegal, yung nagba-backdoor ba. Kasi backdoor yung nila, Zamboanga papuntang lalagpas yan ng Tawi-Tawi, papuntang Malaysia. Yun naman ganun. talaga. Kumpit lang yung sasakyan. Dati pa yan, gano'n naman talaga. Yung iba, uuwi kung mahuli. Hindi ka talaga makauwi ng Pilipinas. Kung uwi ka ng Pilipinas, dadaan ka rin sa illegal din. Dadaan ka rin dyan sa sasakay ka pa rin ng kumpit papuntang Zamboanga City. Pero madali mag-uwi kaysa magpasok dito sa Malaysia, sa Sabah, Malaysia. Pag umuwi ka, madali. Pero pag pumasok ka dito, mahirap. Dapat kayo na alam nyo na wala kayong legal papers. Dapat magpunta na kayo dyan sa embassy ng Malaysia. Kibali parang nag-surrender kayo ba na para magawa nila ng paraan. Para magiging legal kayo dyan. Kung ganun, magpapakulong ka na lang kaysa na kung susurrender ka doon. Ikukulong ka talaga. Kaya nga, yan nga ang talagang makulong ka pang mag-surrender ka sa embassy kasi wala kang papers ganun din yun. Mas magandang umuwi ka na lang ng sarili. Ganun ang dami nga rito. Paano ka mag-uwi ng sarili? Di dadaan ka rin sa illegal. Doon ka rin dadaan sa sa backdoor pa rin. Parang ganun din. Lahat kami rito ganun ang lalabasan Takot kaya yung mag-backdoor, sir, kasi alam ko yan. Takot kaya yan kasi alam mo, yung mag-backdoor ka kasi may yan, yung taga-bantay dyan, yung pag-enter mo ng Malaysia, may yan, yung mga bantay, parang bantay dagat ba, yung mga ganun. Kahit dito sa daan, ma'am, mayroon din bantay na kumbaga dito sa atin na mayroon nga police yung checkpoint din na daanan namin. Yun, nakukuha rin sa pera Sabi nga nila 50 ringgit lang Mga din kahit ganun may mga din, mga illegal din, tapos pira-pira lang pala labas-pasok pa rin yung mga kapwa namin dito Kasi maganda kaya dyan sa Malaysia. Ako nakapunta na ako dyan sa ano ba yung lugar sa Malaysia, yung pinakamahabang tulay na dumadaan sa sa dagat, yung pinakamahabang tulay na dumadaan sa dagat. Mga 1 hour ata yung biyahe, 1 hours mula sa yung pagdating mo na yung sa yung parang boundary ba ng dadaan ka na sa tulay na sa dagat dumaan. Nasa dagat, yung mahabang tulay, ba yun ang lugar Nakapunta na ako dyan. Ganon. Kasama ng amo ko na nag-attend kami ng kasal sa pamangkin. Ano nga pala ka dyan sa Saudi? Hindi ako sa Saudi, nasa Kuwait ako. Sa Kuwait? Yung amo mo, hindi rin Muslim sa Kuwait? Muslim din, pero hindi rin ako takot sa kanila. Kasi amo ko sila, pero alam takot ako sa Muslim na dyan sa Pilipinas, pero dito, siyempre hindi ka na matakot kasi amo mo yan, alam mo na kung ano ugali, Kita mo yung tinitirahan mo, Muslim nga Tapos sinabi mo kanina, takot ka sa Muslim.
O, pero okay naman kasi may sahod, o. Paano yan na magkakilala tayo, hindi pa kita kilala, Muslim ka pa, ano mapala ko, wala pa akong sahod. Sakuran mo, sir. Kung hindi kami sa trabaho sa akin, sir. Wala ko, sir. Hindi asawa, kundi trabaho yun, sir. Magtrabaho na lang ako sa iyo, sir. Tagalaba, plansa, tagaluto, o. Pero ubos yung sahod mo, sa ako lahat mo ibigay. Eh, lahat ng kinikita ko, nasa tayo na yun, eh. Sana all. Buti na lang walang mga amo ko dito ba? Tapos na kumain. Kasi kung hindi pa tapos ko, tinatawag na ako. Patay. Ganun. Saan po yung amo nyo? Tapos yung asawa niya nandito bago lang natapos kumain ng loob. Pati anak niya. Ako na lang nandito sa kusina, naghugas ako ng pinggan, tapos tumunog yung cellphone ko. Ganun. Ano na, iba ko tapos naglinis. Anong oras po dyan? Ano na, alas 4:46. Nang hapon. DJ Chill. Alas 9 na dyan. 9 na dyan. bakit? Gusto mo na bang umayaw? Ano pa ako eh, tapusin ko pa yung ano ko eh. Yung gawa. Sir DJ, may trabaho pa yata si Mami. Walang trabaho yun, wala yung amo eh. Magtatrabaho lang dapat pag wala andyan yung amo. Magugat para siya lang kaliro eh. Wala eh, kapain mo yung likod yan, hindi yan basa. Yung uniform yan, hindi yan basa. Uy, di ba sir, di siya makaintindi ng ano. Ano po? Mix po pagsasambuhan ka, kahit po magtabakano, marunong din po ako eh. Kasi mix dyan eh. Mix dyan sa Zamboanga City. No, pag Zamboanga mix, Bisaya, Chabacano, Muslim. Halo-halo din po doon sa Zamboanga. Iba kasi ang lugar ng Zamboanga City ba? Sa Zamboanga City, iba kasi hindi tulad sa ibang city na kung saan ka pupunta, sasakay ka ng sasakyan. Sa Zamboanga, iba kasi sa Zamboanga, kung saan ka magpunta, lakad ka ng lakad. Kahit anong dami mong bitbit, naglakad ka lang papunta doon sa mga terminal. Mga ilang kilometro lalakarin mo kung saan ka magpunta. Sa ngayon po, hindi na. May marami ng sasakyan kung anong gusto mo, yung parang tinatawag nito abal-abal, mayroon din taxi, ganun, mayroon na. Hindi po yung dati. Dati wala. Mga yung taon na yun. Basta mga 2002 o 2004 ba ata yun. Wala kasing dyan eh. Kung saan yung terminal. Ilang dekada na yun, ma'am. Sige, paano na? Sir, anong balak mo? Okay lang ho sa'yo na hindi ho ito Muslim si Madam. Ipagpatuloy mo pa rin ba'y laban? Huwag mo nang ituloy. Ayaw niya yata. Sir DJ, pag sa Muslim eh. Ayaw ko sa Muslim.
Sorry po ha, sorry po. Kasi ayaw ko talaga sa mga Muslim. Kung gusto mo, maging kaibigan lang tayo. Yung kung gusto mo mag-chat, dito lang ako, magre-reply ako. Okay lang po. Ayun, doon naman nag-umpisa yun. Doon naman nag-umpisa yun sa friend. Okay lang, chat-chat lang po tayo. So, paano na? Wala namang problem. Connected na po kayo ha. Tuloy-tuloy na po yung usapan. Mag-chat-chat kayo dyan. Thank you. Okay, good luck. Para po. Si Madam mahilig bumalik dun sa nakaraan. Mahigit 2 dekada na pinag-usapan pa eh. Nangalansay na ho yung mga oras natin 15 minutes after 9 o'clock. Oras na dito sa Pilipinas. Hello sa'yo kay Genevieve si Kuya sa Gapsapan. Ganda, haba ng plido nyo. Sa Gapsapan. Ay, aragay! Saka na may turn! Susunod. Sa line 1 si Melenda. Pagkatapos si Esteban. Sa pangalan pa lang medyo naamoy ko na. Melenda at saka Esteban. Hello po, Ma'am. Magandang gabi. Saan po kayo ngayon? Dito po sa Quezon City. Okay. Lumayo po kayo kunti sa ceiling fan para hindi po liliparin yung buhok mo at saka hindi maingay yung hangin, ma'am. Oo. Si Esteban, no? Sir Esteban, pakita po kayo sa screen, sir. I-open nyo po ulit yung camera. Nahirapan ka niyan, ma'am, kakaawi ng buhok mo mamaya, ma'am. Kasi nililipad po ng ceiling fan mo. Saka maingay pati yung hangin, ma'am. Sir Esteban, wag po ilagay ang cellphone sa baba, sir, na nakatingala ang cellphone. Dapat eye level. Pantay po sa iyo yung cellphone mo. Saan po kayo ngayon, sir? Saan pong lugar o province? Nasa Santa Rosa, Laguna po. Okay. Maingay po talaga yung hangin. Hindi ko po alam. Ma'am, hangin po, ma'am. Kakabagin po tayo mamaya. Parang may bagyo. Pinatay ko na eh. Umiikot pa rin kaya? Wala na. Wala. Patay na nga. Wala ko kayong asawa ngayon, sir? Girlfriend? Wala po. Matagal na po. Tika lang. Nawala po kasi si ma'am sa camera. Ma'am, pwesto niyo po muna yung cellphone ninyo. Yan. Tapos, sir, yung mic po ninyo, isabit po sa tainga yung cord. O kaya loudspeaker niyo po yung cellphone mo. Ayan po. Okay. Ilang taon po kayo, Sir Esteban? 50 na po. 50. Okay, sige. Usap po kayo ni Ma'am Melanda. Pasok. Hello po. Hello. Magandang gabi. Wala na. Kumusta po kayo? Okay lang. Taga saan po kayo? Sa Alabang ako. Alabang. Malapit lang. Matagal kami dyan sa Santa Rosa, sa mga 12 years. Saan dito? Sa Puntang Silang, sa Banaba. Ay, oo. Alam ko. Alam niyo yan? Oo. Papuntang Ayala West Grove. Nakakarating po kayo doon? Nagbabay kasi ako tuwing Sunday. Saan? Papuntang Tagaytay.
Ano yung tinitingnan nyo, sir? Si ma'am muna, tingnan mo, wag mo ignore yung beauty ni ma'am, oh. Oo nga po. Sorry po. Ang ganda-ganda ni ma'am. Ano pa, nanonood ka po ba ng TV? Nanonood po. Ay, off mo muna TV, si ma'am muna yung tingnan mo, ah. Sige po. Ang ganda pa naman ni ma'am, nag-lipstick talaga yan, sir. Oo nga po eh. Anong trabaho niyo po? May trabaho po kayo? Ano po ako, namamasukan ako, tagaluto po in Chinese. Lagi kang busog. Tagaluto. May asawa? Baka may asawa kayo. Hiwalay po. May mga anak po kayo? 6 po yung anak ko. May asawa na yung 5. Bunso na lang ang wala. Malaki na pala. May mga apo na ako eh. 7 na yung apo ko. Madami. Dami anak ay 6. Kayo po, ilan anak niyo? 5 din ang anak ko, kaso 3 lang yung nasa bahay. Yung mga babae ko. May mga asawa na din? Yung 3 babae ay wala. Yung isa ay gagraduate pa lang ngayon na 22 ng K-12. Ilan taon po yung bunso niyo? Ang bunso ko ay 13 years old. Baka pa. Bunso ko na 20. 20, tanda na. Hindi na mag-asawa 20 eh. Second year college po. Engineering. Ayos ah. Asan po yung asawa niyo? Dumakabilang bahay. Gusto pa. Nag-abroad yun, tapos naligaw ng uwi. Sa iba umuwi? Oo, yun na nangyari. Saan po kayo dyan sa Santa Rosa? Diyan kami sa malapit sa planta ng Coca-Cola. Oh my God, dinadaanan ko lang pala yan. Isa lang naman planta ng Coca-Cola dito eh. Sa may toll gate. Sa toll gate. Tanong-tanong kung ano tatanong mo. Kayo po magtanong. Kanina pa nga ako nagtanong, ikaw naman. Para ano? Ano ba yung tatanong ko? My God! Wala tayong pag-uusapan pag di ka nagtanong. Anong trabaho niyo po? Ano ko? Maintenance facilities sa isang logistic company. Anong company? Nakahiga ng labanan. Hinahakot namin ay mga kotse. Anong kotse yan? Anong pangalan ng kotse? Toyota. Halo-halo. Nissan, Mitsubishi. Andiyan, maraming dyan ng sasakyan dyan sa may parting Santa Rosa. Oo. Nandito yung planta ng Toyota eh. Wala na, hindi na makita ni Sir, madilim na. Nakikita ko si Ma'am bibira magsalita sir eh. Ano mo tatanong ko? Aba, ikaw nakakaalam yan. Ano pong hanap nyo ngayon, ma'am, sa isang lalaki? Mapapangasawa mo? Ayun. Siyempre yung mabait. Tapos?
responsible. Tapos, Hindi na babaero. Matanda na. Sa edad ma'am, mga ilang taon po yung mas prefer mo na mapangasawa? Ako, 56 na rin po ako. Ano pong edad ng lalaki ang gusto mo? Eh, gusto ko yung kalibil ko lang. Ayoko ng mas bata. Ayoko ng mas matanda sa akin. Ilan taon na po kayo, sir? 56 nung 15. Matanda ako sa buwan. Ako September ako. Magkasing edad lang pala. Konti lang. Ano po yung bahay niyo? Sarili niyo? Oo, sarili ko to, kaso maliit lang. Sarili ko na to. Bali, dyan na po kayo ma'am dyan po kayo ngayon sa amo mo, sa Chinese. Opo. Wala po kayong bakasyon kasi ngayong week. Hindi po kasi, kakauwi ko lang nung nakaraang March 30. Aha. So, walang chance magkita kayo ni sir ngayong linggong ito? Hindi pa po pwede kasi po yung dalawang kasama ko po dito is nagbakasyon po sa summer. So, kulang kami dito, dalawa lang kami. Ilang Chinese po ba yung pinapakain niyo, ma'am? Apat po kasi kami dito Ako ang tagaluto Tapos yung isang yaya, yung tagalaba ng ulan. 4 na pamilya, ma'am? Hindi po, 4 kaming magkasama sa bahay. Hindi po ako pwede mag-day off. Nagbakasyon kasi yung dalawang kasama namin. Halos team lang din balik kasi ako wala rin akong rest day. Yun, kung dumating na yung dalawang kasama ko, siguro yun, pa sa next month. Every month naman yung day off namin. Bali, nasaan ka ba ngayon? Dito po sa Quezon City. Quezon City. Malapit lang. Matraffic nga lang. Ano masabi niyo po dito? Yung may mga edad daw, kailangan mag-aalaga na lang daw ng apo. Yung iba kasi nagsasabi, ay matanda na kayo, hindi na kayo kailangan asawa pa, hindi na kayo maghanap ng makakasama, mga apo na lang alagaan ninyo. Ano masabi niyo po dito, ma'am, sir? Ako kasi gusto ko nung nagtatrabaho ako para hindi ma-stress. Kasi pag sa bahay ka lang ma-stress ka. Ako, kailangan ko rin kumita ng pera. Correct. Para yung sarili kong pangangailangan, mabibili ko. Hindi na ako manghihingi sa mga anak ko. Tama. Saka may pinapaaral pa ako. Kasi may pinapaaral ka pa, tapos may pamilya na rin yung anak mo. Ikaw, sir? Isa lang wala. Ano po, sir, masagot mo dito sa sinabi ni sino tong apon daw yung dapat alagaan, huwag na maghanap ng mapapangasawa, makakasama. Yung maliliit pa nga mga anak ko, ako na nag-alaga, katapos hanggang ngayon sa mga apo ako pa din. Tama! Wala bang... Dapat sarili ko naman ang iintindihin ko, hindi yung puro apo na lang. Correct! Kasi nakatapos na tayo ron, at babalik pa tayo dun sa pag-aalaga na naman. Oo. Hindi naman ibig sabihin na hindi ko naalaga ng mga apo ko. Siyempre may time din ako sa apo ko, may time din ako para sa sarili ko. Tama.
Tsaka kailangan nyo may makakasama eh. Kung may mga anak kayo, malalayo sa inyo. Tapos Iba kasi po pag yung may pamilya na rin silang sarili. Nagkasakit ka. Iba rin yung mga anak. Hindi, sa bagay, hindi naman pare-pareho yung ugali ng mga anak natin na mag-aalaga. Iba pag may asawa kang mag-aalaga. Minsan, iba dyan, expect sa mga anak nila, paaralin ko to ng maayos para balang araw alagaan ako. Magkakaanak ako marami para may mag-alaga sa akin. Marami po dyan na maraming anak pero walang tumatanggap sa magulang nila, no? Totoo po yan. Hindi Marami po ako nakikita. Hindi pare-pareho ang ugali ng... Masasaktan ka lang kung mag-expect sa anak mo, paralin ko to, patapusin ko to. Oo, para balang araw matutulungan ako. Obligasyon po talaga ng magulang. Pag-aralin yung mga anak. At obligasyon mo bilang isang magulang, dapat may naitabi ka na rin para sa sarili mo, para sa pagtanda mo, di ba? Ayun, totoo yun. Hindi ka aasa. Kasi marami rin ako nakikita sa social media na mga anak, pinaghirapan ng magulang patapusin. Nung makatapos at nagtatrabaho, tinalikuran ng magulang. Kung ikaw lang mag-isa, anong gagawin mo? Tama. Kasi siyempre, priority nila yung binuo nilang pamilya. Nag-asawa sila, nagkaanak na rin. Opo. Pero hindi ibig sabihin naman, talikuran nyo ang magulang nyo. Wag naman. Kasi kung wala ang magulang nyo, wala kayo. Saka sir, hindi naman porket na sumali kami sa ganito, asawa agad. Correct! Hindi naman sa ganun ton. Oo. Pag naghahanap ng kaibigan o makakausap man lang, ganon, hindi yung masyado naman sila advance mag-isip. Oo nga eh. Hindi naman kaagad-agad yun ang isipin. Ang gusto kasi nila mangyari, magkaroon sila ng anak, magpalakalayo sila, yung iba nag-abroad, tapos yung mga anak nila, paalagaan nila dun sa mga magulang nila. Ganon yung ginagawa nilang ng iba dyan? Ganon nga po ang iba, karamihan po. Oo, tapos sisihin pa yung magulang kung ano mangyari sa anak nila. Ay, obligasyon mo yan. Ikaw nagpakasarap ka sa abroad. Hindi lahat ng nag-abroad nakakapagod. Yung iba doon masarap buhay. Walang inobliga, sarili lang. Mayroong ganon. Kasi experience ko rin sa dati kong misis. Ganon na nangyari sa amin eh. Pag uwi, naligaw ng uwi. Okay, di ba? Totoo po yan. Yung iba kasi nagkakaroon ng ibang relasyon, di ba? Manpurin niya rin yung napangasawa niya. Hindi. Okay nga sana, papalakpakan ko nga sana eh. Kung ganun nga nangyari. Ang problema, Pilipino din eh. Taga saan po? Taga rito rin sa amin. Oh my God. Parang, kumbaga, lumipat lang ng bakuran. Nakikita niyo pa misis niyo ngayon, sir? Pag nabakat, nakikita ko. Yung katwiran ko kasi sa sarili ko, ang asawa ko parang isang damit. Kung ang damit mo iluma na at mayroon na ngailangan, ibigay mo na. Kasi kahit kunin mo yan uli, gagawin niya uli yan. Baka naman maganda yung buhay niya doon. Hindi rin yata. Kasi kung magandang buhay niya, hindi na siya magpapabalik-balik sa abroad. Ibig sabihin nagpabalik-balik pa sa abroad. Oo, ngayon nasa Dubai ang misis ko dati. Nasa Dubai siya ngayon. Kasal po ba kayo? Kasal kayo? Iyon nga ang pagkakamali eh. Kasal kami. Pero hindi ako naghabol. Hayaan mo na yan. Gusto niya yung ganun, hahabulin pa natin. May anak na po siya doon. Ay, wala. Wala siyang anak. Tagal na kami hiwalay, mga nasa magsasampung taon na rin siguro. Akong tao, pag inayawan, hindi na ako mangungulit para balikan pa. Pag ayaw niya sa akin, di ayaw ko din sa'yo. Bakit? Ikaw lang ba ang tao sa mundo? Ganon ang patakaran ko sa buhay. Ngayon, alam mo na, ma'am, ha?
Kung ayaw mo sa kanya, ayaw niya din sa'yo. Hindi ako kasi tutulang kasi nagpapakatutulang ako kasi mahirap yung lilihim ka sa isang tao, sasabihin mo kahit ganito ako pero hindi naman pala totoo. Ako sinasabi ko ang totoo na ganito ako. Wala naman po kayong bisyo. Ay, matagal ko nang kinalimutan ng bisyo. Inom, wala. Sigarilyo, wala. Tugal, wala. Hindi nga ako marunong magtugal. Ang trabaho ko ngayon ay bahay trabaho lang. Ngayon, pag uwi ko sa bahay, kaaway ko yung TV. Yun. Bakit nung nag-abroad po siya, hindi nagpapadala ng pera sa inyo? Papadala naman, paunti-unti. Kasi may trabaho naman ako. Kaso minsan kulang kasi ang estudyante ko ay 3. Sa mahal ng mga bilihin ngayon, medyo mahirap. Sa mga bayarin nga lang sa bill, sa kuryente, tubig, gintong-ginto na. Sa pagkain pa. Kaya mahirap. Kaya ako isa na lang nag-aaral ko. Pero baon lang at budget ang baon, pamasahe lang ang ginagastos namin sa kanya. Kaya ako mayroon pa akong high school, yung bunso ko nga ay high school pa. Walang bayad sa school. Scholar. Ay, maganda. Second year na siya ngayon, civil engineer. 2 taon na lang. 2 taon na lang. 5 years ata ang engineer Depende po yun kung kaya niyang ipasa yung 4 years. 4 years siya. May anak na po kayong nagtatrabaho? Mayroon. Kaso pansarili lang nila. May asawa na po? Yung isa kong anak may asawa na. Pero yung isa, kasi 5 yan eh. Yung 2 lalaki, yung panganay ko may asawa na. So sumunod, may trabaho para lang sa sarili niya. Yan ang mahirap din sa mga anak, no? Oo, ganun talaga. Meron naman din mga anak na natulog. Hindi lahat. Hindi naman lahat ganun. Kasi ang pagpapalaki ng anak parang tugal yan eh. Meron nga kahit may asawa na natulong pa sa mga kapatid. Meron naman anak na nagpamilya na. May anak ako na natulong sa anak ko pag-aaral. Nagbibigay siya ng pera. Natulungan din niya. Kaya hindi pare-pareho mga anak. Oo, depende rin kasi baka kinakapos din o kung marami rin silang anak o minsan kasi yung sakit ba. Ito ang apo ko, 2 pa lang. 7 na anak ang apo ko eh. Sa panganay 2. Yung pangalawa ko 2 din. Yung 3, 2 din anak niya. Yung pang-5 1. Yung isa sinundan ng bunso ko, 1 rin. Dalagita na nga yung ano ko, yung apo ko sa panganay ko. Diyan din sila sa Kalamba, sa Makiling. Andiyan sila nakatira. Yun namang pangalawa ko dyan sa may Silang. Lapit lang, puro mga yung anak kong isa, pangalawa, nagtatrabaho dyan sa Gulf, sa Ayala West Group. Ano siya, Kadi? Ayos din yung trabaho ngayon eh. Malaki ang kita niya. Malaking kita dyan sa Kadi. May tip pa. Kaya,
Depende sa player. Pag player mo ay mabait at laki galante. Mga din naglalaro dyan, mga politiko, saka mga yan, mga artista. Sina Willie Villamin, naglalaro yan dyan sa Ayala West. Sir, ano pong hanap mo sa isang babae? Yun bang makakaanak pa o ano po? Kasama na lang? Hindi naman. Kumbaga lang. Kasama? Yung makakasama lang. Kasi kung pa tayo ng anak sa edad namin ganito, medyo mahirap na yon. Mahirap kasi mga apo na, no? Companions na lang. Mga ganun na lang kasi hindi na talaga pwede yung sabi maghangad pa ng anak gawa ng masyado ng huli. Lang may makakausap pag nauwi galing trabaho. Di malapit lang po yung trabaho nyo dyan sa bahay ninyo? Malapit lang. Binabay ko nga lang pa uwi. Pagpatong. Nagkantin kasi ako dati dyan sa may ibaba ng Ayala West Group. Mahigit sa 12 years yata kami dyan. Nangupahan kami. Pero may bahay kami sa labang. Andun kasi yung negosyo ko eh. Yun, nagkaroon ng problema. Kaya mas inisip ko pang kisa ma-stress ako sa bahay, magtrabaho ako. Tama. Eh, yung mister nyo ngayon nasaan na? Nasa iba na rin bahay po. So makabilang bahay din. 8 years na kami. Maganda siguro yung bahay na nalipatan. Kaya hindi na bumalik. Parang ako lang. Maganda yung nilipatan siguro, hindi na nakabalik. Pero nagsusupport naman siya sa bunso namin. Ay, yun lang maganda. Hati kami. Ako naman yung misis ko, minsan nagbibigay sa mga anak niya. Hindi na nga lang. Mas lamang sa kanya. Ang binibigay niya. Sabi ko, ikaw lalaki. Parang gano'n sa misis ko. Connected na kayo sa isa't isa ha? Para makapagpanood na si Sir ng TV. Kung bagay, nanonood naman talaga. Good luck. Maraming salamat, ma'am. Okay. Para may makakasama na daw si Sir manood ng TV, no? Kapag magkatuluyan na silang dalawa. Patawa kasi to si Sir eh. Sabi niya wala daw siyang bisyo, hindi marunong kahit sugal, hindi marunong magsugal. Pero sabi niya pinapalaki niya yung anak, nagsusugal siya. No? Kasi sabi niya pinapalaki niya yung anak niya, parang sugal yun. Sabi mo lang na hindi ka nagsusugal. "19 minutes after 10 o'clock, oras na dito sa Pilipinas. Wanted Sweetheart Evening Edition. Gabi po ngayon ng Wednesday, April 16, Holy Wednesday, no? Bukas, Webes, Biyernes, Sabado, mula po kami, na siyempre dapat nating makiisa. Ayun po, saan man po kayo ngayon, maraming salamat Luzon, Visayas, Mindanao, mga listeners natin, viewers, subscribers, supporters. Siyempre din natin makalimutan yung ating mga bashers. Maraming salamat! Lahat po ng mga nag-support through Star, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lamang po muna ang Wanted Sweetheart ngayong gabing ito.
Sa lahat ng mga tumawag, lahat man nag-share na ating live video broadcast, dagang salamat. Miss G. Buot, no? Maraming salamat po dito sa aking attire ngayong gabi. Cave safe and enjoy the Linden season. Ako po yung lingkod, si Abyan Mujel. Magandang gabi, Pilipinas! Wanted, sweetheart, wanted, sweetheart. OFW TV Radio, powered by Gel FM 90.7. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW